Ang lahat sa baryo ay nagtiwala sa kanya. Isang magsasaka ng baka, tahimik, masipag magsimba, at laging handang tumulong sa mga kapitbahay. Walang naghinala. Hanggang isang gabi, dumating ang mga pulis ng walang ingay. Si Mang Ben ay inaresto hindi dahil sa kanyang mga alagang hayop, kundi dahil sa isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang pagiging simple. Ang baryo ay matatagpuan sa loob ng Rizal, napapalibutan ng mga palayan na nagpapalit ng kulay ayon sa panahon at mga simpleng bahay na gawa sa bato na halos laging bukas ang pinto. Ang umaga sa baryo ay may parehong ritmo sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng mga alagang hayop na nagmumula sa maliliit na bakuran sa gitna ng baryo. Sinusundan ang tunog ng pinto ng kulungan na binuksan at ang mga ungol ng baka na sanay na sa kanilang oras. Ang hangin ay basa pa ng hamog. Amoy lupa na may halong sariwang damo at mga yapak ng mga residente na naglalakad sa maduming kalsada na may mga mukha na pamilyar sa isa't isa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan ng walang sapin sa paa. Ang mga ina ay naghahanda ng paninda sa balkonahe. Samantala, ang mga kalalakihan ay nagbabati ng maikli bago pumunta sa bukid o sa kulungan. Walang nagmamadali dahil sa baryo na yon, ang oras ay tila mas mabagal kumpara sa labas ng mundo. Sa loob ng maraming taon, ang baryo ay halos hindi kailanman nakarating sa mga pahina ng balita. Walang malaking away, walang kapansin-pansing pagnanakaw, lalo na ang mga kaso ng krimen na nagdulot ng pagdagsa ng mga otoridad. Kung may problema, kadalasan ay tungkol lamang sa hangganan ng lupa o mga alagang hayop na nakapasok sa hardin ng kapitbahay at ang lahat ay nalulutas sa pamamagitan ng pag-upo at itim na kape. Sa gitna ng mga mukha na nakikita araw-araw, si Mang Ben ay isa sa pinakamadaling makilala. Bagamat hindi siya isang kilalang tao. Ang kanyang katawan ay katamtaman, ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw, at ang kanyang mga damit ay halos laging pareho. Isang kupas na shirt, kupas na pantalon, at manipis na tsinelas. Siya ay gumising ng mas maaga kaysa sa karamihan ng mga tao, binuksan ang kanyang kulungan ng baka, bago pa man ganap na sumikat ang araw, nilinis ang maduming sahig ng tubig mula sa balon, at pagkatapos ay nagpakain ng may tahimik at regular na paggalaw. Si Mang Ben ay bihirang magsalita ng marami. Kung binati, maikli siyang sasagot na may maliit na ngiti at pagkatapos ay babalik sa kanyang trabaho. Para sa mga residente ng baryo, si Mang Ben ay isang normal na magsasaka. Hindi masyadong mahirap, hindi rin naman sobra. Ang kanyang kulungan ng baka ay medyo mas malaki kaysa sa kanyang kapitbahay, ngunit ito ay itinuturing na resulta ng maraming taong pagsisikap at pare-parehong pagpili ng buhay. Walang sinuman ang nakaramdam ng pangangailangan na magtanong ng mas malalim dahil sa baryo na yon, ang pagtitiwala sa isa't isa ay lumago mula sa ugali ng pamumuhay ng magkasama mula pagkabata. Naaalala ng mga tao si Mang Ben bilang isang bata na madalas tumulong sa kanyang ama na itali ang mga baka, isang tahimik na binatilyo na bihirang tumambay hanggang gabi, at isang lalaki na laging naroon kapag may bayanihan o namatay na residente. Kapag may pista, nagbibigay siya ng isang baka upang pagsaluhan. At kapag matagal ang tagtuyot, nagbabahagi siya ng tubig mula sa kanyang balon sa mga kapitbahay na kinukulang. Lahat ng ito ay bumuo ng isang matibay na imahe, halos hindi matitinag. Ang baryo ay nakaramdam din ng ligtas hindi dahil sa mahigpit na pagbabantay o mga kamera sa bawat sulok, kundi dahil sa simpleng paniniwala na sila ay nagkakakilala sa isa't isa. Ang mga pinto ng bahay ay iniwang bukas sa araw. Ang mga motorsiklo ay iniwan na nakasabit pa rin ang susi at ang mga bata ay umuwi ng mag-isa bago magdapit hapon ng walang takot. Sa hapon kapag ang araw ay lumubog sa kanluran, si Mang Ben ay kadalasang umuupo ng sandali sa kahoy na bangko sa harap ng kulungan, nakatingin sa nagkukulay dilaw na palayan habang nagsisindi ng sigarilyo. Mula sa malayo, siya ay tila isang integral na bahagi ng tanawin ng baryo. Tahimik, ordinaryo at halos hindi nakikita. Walang kutob, walang pagkabalisa na nadarama sa hangin. Ang lahat ay naganap ayon sa nararapat, masyadong maayos sa kanyang pagiging simple. At dahil walang kakaiba, walang sinuman ang nakapansin na ang katahimikan na iyon ay dahan-dahang bumubuo ng isang makapal na kumot na nagtakip sa kanilang lahat. Si Mang Ben ay hindi ang uri ng tao na mahilig magpakitang gilas at dahil doon, ang kanyang presensya ay nakapagpapatahimik sa maraming tao. Bihira siyang makitang nakaupo ng matagal sa posisyon ng ronda o sumasali sa maliliit na debate na minsan ay lumilitaw sa mga pagpupulong ng baryo.
Kung may pulong, si Mang Ben ay dumarating sa oras, umuupo sa likod, nakikinig ng bahagyang nakayuko ang ulo, at pagkatapos ay umuuwi ng walang gaanong komento. Hindi niya kailanman sinubukang impluwensyahan ang mga desisyon, hindi niya kailanman pinilit ang kanyang opinyon, at hindi kailanman lumitaw na may ambisyon na higit pa sa pamumuhay ng tahimik. Ang ugali na iyon ang nagpakagusto sa kanya, o kahit paano ay pinagkatiwalaan siya. Sa mata ng mga residente, ang isang tao na hindi gaanong nagsasalita ay itinuturing na walang masamang intensyon. Araw-araw, halos hindi kailanman nagbabago ang routine ni Mang Ben pagkatapos alagaan ang mga baka. Naglalaan siya ng oras upang ihatid ang kanyang ina sa misa kung ito ay nagkataon. Pagkatapos ay bumalik sa trabaho hanggang sa lumitaw ang araw, ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang mga kuko ay madalas na puno ng lupa at tira-tirang pakain ng hayop. Senyales ng trabaho na ginagawa talaga niya ng mag-isa, hindi ipinapaubaya sa iba. Sa panahon ng tag-ulan, tinutulungan niya ang mga kapitbahay na ayusin ang tagas na bubong. Sa panahon ng tagtuyot, sumasama siya sa pagbubuhat ng mga galon ng tubig nang hindi hinihingi. Walang tala na si Mang Ben ay kailanman tumanggi sa tulong kahit para sa mga maliliit na bagay. Nagbibigay siya ng tulong nang walang gaanong salita. Tila ito ay isang obligasyon na hindi kailangan purihin. Kapag dumating ang pista, ang pangalan ni Mang Ben ay laging nababanggit bilang isa sa mga pangunahing nag-aambag. Nagbibigay siya ng pinakamagaling niyang baka upang katayin. Ang karne ay ipinamamahagi ng pantay-pantay ng walang pinipili. Kinikilala siya ng mga bata bilang si Kuya Ben, na mahilig magbigay ng maliit na pera sa kanilang mga kamay pagkatapos ng misa. Samantala, itinuturing siya ng mga matatanda na isang halimbawa ng matagumpay na kabataan ng baryo nang hindi nalilimutan ang kanilang pinagmulan. Ang kanyang negosyo sa hayop ay lumago ng dahan-dahan, ngunit sigurado. Sa simula, 2 baka lamang ang minana niya sa kanyang ama, pagkatapos ay naging 5, 1-0 hanggang sa unti-unting lumawak ang kulungan sa likod ng kanyang bahay. Ang pagpapalawak na iyon ay ginawa ng walang gaanong ingay. Walang malaking pagdiriwang, walang kwento ng tagumpay na ipinagmamalaki. Nagtatayo lamang si Mang Ben kapag may pera. Bumibili ng baka kapag sa tingin niya ay tamang oras at patuloy na nagtatrabaho ng normal. Kung may nagtanong kung paano siya nakapagpaunlad habang nahihirapan ang ibang mga magsasaka, si Mang Ben ay ngumiti lamang at sinabi na siya ay swerte at masipag mag-ipon. Ang simpleng sagot na iyon ay sapat na para sa karamihan ng mga tao. Sa baryo, ang tagumpay ay madalas na itinuturing na resulta ng pagsasama ng pagsisikap at kapalaran. Ang masyadong malalim na paghuhukay ay itinuturing na hindi magalang. Lalo pat si Mang Ben ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang mga resulta. Ang kanyang bahay ay nanatiling simple, ang kanyang mga kagamitan ay ordinaryo, at ang kanyang mga damit ay halos hindi kailanman nagbago. Hindi siya bumili ng bagong motor bawat taon, hindi naglagay ng malaking antena, at hindi rin madalas pumunta sa bayan para sa mga kapansin-pansing bagay. Lahat ay tila akma sa imahe ng isang magsasaka ng baryo na nabubuhay ng sapat, hindi higit pa. Dahil sa pagiging simple na iyon ang nagtakip sa pagkausyoso ng mga tao. Nakita nila ang lumalawak na kulungan, ang maraming baka, at itinuring ito bilang patunay na alam ni Mang Ben kung paano gumawa ng tama. Walang sinuman ang nakaramdam ng pangangailangan na magbilang-bilang lalo na ang maghinala. Para sa mga residente, si Mang Ben ay isang ipinagmamalaking eksepsyon. Patunay na ang mga tao sa baryo ay maaaring umunlad ng hindi kinakailangang umalis sa kanilang sariling bayan. Madalas siyang ginagamit na halimbawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Magtrabaho ng masipag, hindi gaanong nagsasalita, hindi gumagawa ng kung ano-ano, at ang resulta ay darating ng mag-isa. Ang pagtitiwala na iyon ay lumago hindi mula sa isang malaking kaganapan, kundi mula sa akumulasyon ng maliliit na bagay na pare-pareho, maikling ngiti bawat umaga, tulong ng walang kapalit, at buhay na tila tuwid ng walang matalim na pagliko. Walang sinuman ang nakapansin na ang pagtitiwala na iyon na dahan-dahang binuo ang siyang sa huli ay nagdulot ng labis na sakit sa maraming tao. Dahil hindi nila kailanman naisip na ang tao na itinuturing na pinakaligtas ay nagtatago ng isang bahagi na hindi nila kailanman nakilala. Ang maliit na pagbabago ay halos hindi nadama. Dumating ito ng dahan-dahan kaya mahirap matukoy kung kailan eksaktong nagsimula ito. Sa simula, 1 o 2 tao lamang ang nakakita ng ilaw ng sasakyan na nagwawalis sa maduming kalsada malapit sa kulungan ni Mang Ben ng gabing-gabi na.
Kadalasan ay nababalot ng dilim ang baryo pagkatapos ng hapon. Tanging ang mga ilaw ng bahay at ilang bombilya sa kulungan ng hayop ang nananatiling mahina ang ilaw. Dahil dito, nang dahan-dahang pumasok ang isang kakaibang sasakyan at huminto sa harap ng kulungan ni Mang Ben, ang tanawin ay naramdaman na kakaiba, ngunit hindi sapat na kakaiba upang agad na pagtalunan. Inakala ng mga tao na marahil ay bumibili ng baka mula sa bayan o isang malalayong kamag-anak na bagong dating. Sa baryo, madalas na dumarating ang mga bisita ng walang abiso at ang masyadong maraming tanong ay itinuturing na hindi angkop. Sa paglipas ng panahon, nagpaulit-ulit ang katulad na pangyayari. Ang mga sasakyan na iyon ay hindi kailanman dumarating sa araw, hindi rin sa oras na may aktibidad ang mga residente. Lumilitaw sila kapag mas nangingibabaw ang tunog ng kuliglig kaysa sa usapan ng tao. Kapag sarado na ang karamihan sa mga pinto ng bahay at ilan lamang sa mga matatanda ang gising pa. Ang mga sasakyan na iyon ay bihirang tumagal, marahil 1 o 15 minuto lamang. Hindi ganap na pinapatay ang makina, tila handang umalis anumang oras. Mula sa malayo, ang anino ng ilang tao ay tila bumaba, pumasok sa lugar ng kulungan, at pagkatapos ay lumabas muli ng walang dalang baka, ng walang ingay, ng walang senyales ng malaking transaksyon. Walang sigawan, walang matinding tawaran tulad ng karaniwan sa pagbebenta at pagbili ng mga alagang hayop. Ang lahat ay naganap ng masyadong tahimik, masyadong maayos. Ang mga residente na nakakita ay nagkwento lamang ng kalahati na may pag-aalinlangan, tila natatakot na ang kanilang kwento ay magmukhang labis. Ibinahagi nila ito bilang ordinaryong pagmamasid. Hindi isang hinala. Marahil ay ang kanyang lumang suki, sabi ng isang tao. Marahil ay personal na usapin, sagot ng isa pa. Ang pangalan ni Mang Ben ay laging binabanggit sa dulo ng pangungusap na may nakapagpapatahimik na tono. Tila sapat na yon upang tapusin ang usapan. Walang sinuman ang nagbanggit ng pangalan ng mga bisita na iyon dahil wala namang nakakakilala sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nakita ng malinaw at walang sinuman ang bumaba upang batiin ang ibang mga residente. Dumarating sila sa isang punto at pagkatapos ay umalis. Sa baryo na yon, ang mga dayuhan ay madalas na madaling makilala. Iba ang accent, kapansin-pansin ang paraan ng pananamit, o simpleng ugali ng pagtatanong ng direksyon. Ngunit ang mga bisita na ito ay walang ginawa na nagpadali sa pag-alala sa kanila. Sila ay parang mga anino lamang na dumaan. Si Mang Ben mismo ay nanatili pa rin. Kinabukasan ng umaga ay binuksan pa rin niya ang kulungan na may parehong mukha, binabati ang mga tao na may maliit na ngiti na hindi nagbabago. Walang senyales na siya ay nagpuyat buong gabi, walang kapansin-pansin. Sumasali pa rin siya sa bayanihan, naroroon pa rin sa misa, nagbibigay pa rin ng tulong kung may pangangailangan ang baryo. Ang kanyang routine ay tumakbo ng tuwid tila ang mga gabing iyon ay hindi kailanman naganap. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng ilang residente na manahimik. Naramdaman nilang wala silang batayan upang magtanong, lalo na ang mag-akusa. Sa kultura ng baryo na nagpapahalaga sa pagkakaisa, ang paghihinala sa isang mabuting tao nang walang malinaw na ebidensya ay maaaring magdulot ng pagkalayo. Walang sinuman ang gustong maging sanhi ng gulo, lalo na sa isang tao na matagal nang itinuturing na huwaran. Kaya ang usapan tungkol sa mga sasakyan na iyon ay umiikot lamang sa isang maliit na bilog. Pabulong na sinasabi at pagkatapos ay nawawala bago pa man maging issue. Kahit na isang matandang residente ay minsan nagtanong ng banayad kay Mang Ben tungkol sa mga bisita sa gabi, maikling sinagot ni Mang Ben na ito ay isang ordinaryong transaksyon ng pagbebenta at pagbili na ang oras ay ayon sa tao sa bayan. Ang sagot na iyon ay sinabi ng walang tono, ng walang pagtatanggol, ng walang karagdagang kwento. At dahil si Mang Ben ay bihirang magsalita ng mahaba, ang maikling sagot na iyon ay naramdaman na normal. Ang matanda ay tumango, pakiramdam na nilabag niya ang hangganan sa pagtatanong. Mula noon, wala nang sinumang sumubok na mag-imbestiga. Ang baryo ay bumalik sa kanyang tahimik na ritmo. Bagamat sa ilalim ng ibabaw nito ay nagsimulang lumago ang isang malabong kamalayan na may nagbago, ngunit ang kamalayan na iyon ay hindi kailanman binigyan ng espasyo upang lumago. Sa bawat paglitaw, agad itong pinigilan ng paggalang, ng lumang pagtitiwala, at ng paniniwala na sa isang maliit na baryo ay hindi posible na may malaking lihim na maitatago ng matagal. Walang sinuman ang nakapansin na dahil sa pagpili ng lahat na manahimik,
ang mga tao na dumarating ng walang pangalan ay patuloy na dumarating at umaalis, nag-iwan ng mga bakas na hindi kailanman naitala. At hinahayaan ang mga gabi ng baryo na magtago ng isang bagay na sa huli ay magpapakalog sa kanilang sariling pagtitiwala. Sa Mataram, ang kaguluhan ng malaking ospital ay nagpatuloy tulad ng dati, puno ng mga pila, tunog ng metal na trolley, at mabilis na hakbang ng mga medikal na profesional na nakikipaglaban sa oras. Sa gitna ng routine na iyon, si Sarah, isang medical administration staff, ay ginugol ang karamihan ng kanyang araw sa harap ng computer screen. Sinusuri ang mga referral file at sumusuportang dokumento na nagmumula sa iba't ibang lugar sa Nusa Tenggara Barat. Ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng pagiging maingat, hindi paghihinala. Ngunit, dahil sa ugali ng pagbabasa ng mga numero at pangalan ng paulit-ulit doon niya nagsimulang maramdaman na mayroong hindi akma. Sa loob ng ilang buwan, naitala niya ang paglitaw ng mga file na may katulad na pattern, mabilis na referral, maikling sumusuportang dokumento, at pagbabago ng intermediary, ngunit pareho ang pinagmulan, Rizal. Walang malinaw na paglabag. Lahat ng selyo ay kumpleto, lahat ng pirma ay naroon. Ngunit kapag inilagay ng magkatabi, ang mga file na iyon ay bumuo ng isang linya na masyadong tuwid upang ituring na aksidente. Hindi agad nag-break si Sarah. Sa mundo ng ospital, ang maliliit na anomaly ay madalas na may nakababagot na administratibong paliwanag. Ngunit ang pattern na iyon ay muling lumitaw, pare-pareho at paulit-ulit na may halos regular na agwat. Sa bawat pagtapos ng isang file, pagkalipas ng ilang linggo ay lumitaw ang isa pang file na may parehong katangian. Tila may isang hindi nakikitang kamay na gumagawa ayon sa isang tiyak na schedule. Ang mas nagpatigil sa kanya ay ang bahagi ng intermediary. Ang mga pangalan na nakalista ay hindi kailanman tumagal. Isang file ang nagbanggit ng inisyal, ang susunod na file ay gumamit ng ibang pangalan. Ang address ay malabo, ang contact number ay hindi kailanman maabot muli. Sa teknikal, lahat ay nasa gray area pa rin na mahirap hawakan. Ngunit ayon sa likas na pakiramdam ni Sarah, ay nakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa na hindi maipaliwanag ng mga patakaran lamang. Nagsimula siyang magtala ng personal hindi bilang isang opisyal na ulat, kundi bilang isang tala ng trabaho na itinatago niya sa kanyang sarili. Petsa, pinagmulan ng lugar, uri ng serbisyo, at intermediary ay inayos ng maayos sa isang simpleng talahanayan. Nang hilahin niya ang linya mula sa isang entry patungo sa isa pa, ang direksyon ng arrow ay muling tumuro sa parehong lugar, Rizal. Hindi isang distrito, hindi isang baryo, kundi isang lugar na masyadong tiyak upang baliwalain. Alam na alam ni Sarah ang panganib ng masyadong malalim na pagtatanong ng walang matibay na batayan. Sa ospital, ang akusasyon ng walang ebidensya ay maaaring maging mahaba at nakakapagod. Kaya pinili niya ang pinakaligtas na ruta, panloob na diskusyon. Inanyayahan niya ang isang senior colleague sa compliance department na suriin muli ang mga file na iyon nang hindi binabanggit ang kanyang paghihinala ng hayagan. Sinabi lamang niya na mayroong administratibong pattern na kailangan suriin muli. Ang kanyang kasamahan ay nagbasa na nakakunot ang noo, tumigil sa ilang pahina, at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Walang paglabag na maaaring agad na ituro, ngunit mayroong maliliit na butas na kung pagsasamahin ay bumuo ng isang bagay na mas malaki. Nagkasundo silang maghanda ng isang paunang panloob na ulat, simpleng pagmamasid ng walang konklusyon. Ang ulat na iyon ay isinulat ng maingat na wika. Binibigyang diin ang pagiging pare-pareho ng pattern at ang hindi pagkumpleto ng pagkakakilanlan ng intermediary, hindi ang alegasyon ng krimen. Ang layunin ay malinaw, magbigay ng senyales ng hindi masyadong mabilis na nagpapaimbestiga. Ang ulat ay dahan-dahang gumalaw mula sa isang mesa patungo sa isa pa. Binasa ng mga tao na sanay na maging skeptikal. Ang ilan ay itinuturing itong aksidente sa administratibong, ang ilan ay humingi ng karagdagang data. Walang sinuman ang nagbanggit ng pangalan dahil wala pa naman. Walang mukha, walang tiyak na address, tanging isang serye ng mga numero at lugar. Sa kabila nito, may maliit na pagbabago na nagsimulang madama. Pinahigpit ang proseso ng pagpapatunay. Ilang file ang pinigil ng mas matagal para sa muling pagsusuri, at ang mga kahilingan para sa paglilinaw ay nagsimulang ipadala sa mga intermediaries na nakalista. Ang ilan ay hindi kailanman sinagot. Sa pagitan nito, napansin ni Sarah na ang bawat pagtatangka na linawin ay lalong nagpapamaliit sa bakas. Tila alam ng kabilang panig kung kailan mawawala. Ngunit sa halip na humupa,
ang pattern na yon ay nagpatuloy, mas maayos, mas maingat. Ang ospital ay hindi nagulo, walang emergency meeting o balita na kumalat. Ang lahat ay naganap sa likod ng mga pinto ng opisina at mga computer screen. Ngunit para kay Sarah at sa ilang taong kasangkot, ang katahimikan na yon ay nagsisimulang maging marupok. Narealize nila na marahil ay nakatitingin sila sa gilid ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi magpapakita ng sarili ng hayagan. Nang walang pangalan at walang mukha, ang serye ng mga transaksyon na yon ay nagsilbing paunang pahiwatig. Sapat na malinaw upang maitala, ngunit hindi pa sapat na malakas upang ituro. At sa sandaling iyon, ang paghihinala ay nagsimulang maging pag-ingat. Naghihintay ng isang maliit na pagkakamali lamang upang magbukas ng daan sa direksyon na matagal nang nakatago. Sa maliit na sangay ng bangko na matatagpuan sa gilid ng kalsada ng baryo, ang aktibidad ay mabagal at paulit-ulit. Halos walang sorpresa. Ang mga customer na dumarating ay yon din karamihan ay mga magsasaka at maliliit na negosyante na may madaling hulaan na transaksyon. Sa likod ng counter ng serbisyo, si Mang Leo, isang empleyado ng bangko na nagtatrabaho ng higit sa 10 taon, ay kabisado ang pattern ng pinansya ng mga residente. Alam niya kung kailan ang panahon ng anihan mula sa pagtaas ng mga deposito, alam niya kung sino ang karaniwang kumukuha ng pera bago ang isang kasal, at alam niya kung sino ang nag-ipon ng unti-unti para sa matrikula ng mga anak. Kaya't nang makita niya ang paggalaw sa isang lumang account na matagal ng tahimik, agad siyang nabalisa. Ang account na yon ay kay Mang Ben sa simula ay walang kapansin-pansin, ang mga deposito ay dumating sa katamtamang halaga, pagkatapos ay dahan-dahang tumaas. Ngunit sa loob ng ilang buwan, ang mga numero na lumitaw ay nagsimulang maging kakaiba. Hindi lamang ang halaga kundi ang ritmo nito. Ang mga pondo ay dumating ng regular na may halos parehong nominal at madalas na nangyayari sa labas ng mga oras ng pagdagsa. Kung ito ay resulta ng pagbebenta at pagbili ng baka, naisip ni Mang Leo, ang pattern ay dapat na sumunod sa merkado. Minsan malaki, minsan maliit, depende sa panahon at demand. Ngunit ito ay iba. Ang mga numero na iyon ay tila sumusunod sa isang nakatakdang schedule. Hindi agad nagtapos si Mang Leo. Binuksan niya ang lumang kasaysayan ng transaksyon, inihambing sa mga nakaraang taon, at pagkatapos ay tiningnan ang data ng iba pang mga customer na magsasaka rin. Ang paghahambing na iyon ay lalong nagpalawak sa pagkakaiba. Ang ibang mga magsasaka ay nakaranas ng normal na pagtaas at pagbaba habang ang account ni Mang Ben ay umakyat ng tuwid, halos walang pagbabago. Mas kakaiba pa, ilang deposito ang nagmula sa hindi pangkaraniwang pinagmulan. Ang mga paglilipat sa bangko mula sa isang account na nakapangalan sa isang tao na hindi kailanman lumitaw sa baryo at pagkatapos ay kinukuha ng cash sa loob ng maikling panahon. Tiningnan ni Mang Leo ang screen ng mas matagal kaysa sa dati, nag-iisip sa pagitan ng pagkausyoso at profesional na responsibilidad. Sa baryo, madalas na nahahalo ang personal na relasyon sa trabaho. Kilala ni Mang Leo si Mang Ben bilang isang mabuting tao, isang tao na madalas makitang nagbibigay ng tulong sa mga aktibidad ng baryo. Ang pagtaas ng paghihinala ay naramdaman na parang pagtataksil sa pagtitiwala sa lipunan na matagal nang nabuo. Ngunit hindi maaaring baliwalain ang mga numero na yon. Sa pagsasanay sa pagsunod na kanyang dinaluhan, pinapaalalahanan si Mang Leo na ang pangunahing obligasyon ng bangko ay sa sistema, hindi sa damdamin. Kaya pinili niya ang pinaka-neutral na hakbang, minarkahan ang transaksyon bilang hindi normal at inayos ito sa regular na ulat. Walang salita ng akusasyon, walang pangalan na masyadong binigyang diin. Tanging data, graph, at maikling tala tungkol sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng profile ng negosyo at daloy ng pondo. Ang ulat na yon ay ipinadala sa sangay ng bangko sa bayan na nakasama sa daan-daang katulad na ulat mula sa ibang mga lugar. Inakala ni Mang Leo na tapos na ang kanyang usapin doon. Bumalik siya sa paglilingkod sa mga customer tulad ng dati, binabati si Mang Ben kung nagkataong dumating upang kumuha ng pera at nanatiling magiliw ng hindi nagpapakita ng anumang bagay. Hindi rin kailanman nagtanong si Mang Ben kung bakit ang proseso ng pagkuha ng pera ay minsan medyo mas matagal. Naghintay siya ng matyaga, pinirmahan ang slip at pagkatapos ay umalis tulad ng dati. Ngunit, sa mas mataas na antas, ang ulat ni Mang Leo ay hindi nagtapos bilang isang archive. Ang sentral na sistema ay nagbabasa ng parehong pattern tulad ng kanyang nakita, ngunit may mas malawak na saklaw.
Nang pinagsama ang data mula sa bangko ng baryo sa iba pang mga ulat, mga paglilipat sa pagitan ng mga rehiyon, mga intermediary account, at schedule ng transaksyon, lumitaw ang isang linya na nag-ugnay sa maraming punto. Walang isang transaksyon na hayagang lumabag sa mga patakaran, ngunit ang kabuuan ay bumuo ng isang larawan na mahirap balewalain. Ang atensyon ng mga otoridad ay nagsimulang ituon hindi sa baryo, kundi sa serye ng mga numero na tila masyadong maayos. Nang walang ingay, nang walang unipormadong presensya. Ang pagsubaybay ay isinagawa mula sa malayo, ang mga kahilingan para sa karagdagang data ay ipinadala, pinahigpit ang pagsusuri, at ang ilang mga susunod na transaksyon ay naitala ng mas detalyado. Ang lahat ng ito ay naganap ng walang kaalaman ng mga residente ng baryo, nang walang nakikitang pagbabago sa ibabaw. Sa baryo, ang buhay ay nagpatuloy tulad ng dati. Si Mang Ben ay patuloy na nag-aalaga ng kanyang mga baka. Si Mang Leo ay patuloy na naglilingkod sa mga customer na may parehong ngiti. At walang sinuman ang nakapansin na sa likod ng katahimikan na yon, ang bakas ng pera na hindi makatuwiran ay muling binabasa ng mga mata na hindi kailanman nagpakita ng sarili. Ang kanilang pagdating ay hindi sinamahan ng sirena. Hindi rin opisyal na anunsyo na karaniwang nagpapagulo sa baryo. Dalawang lalaki ang dumating ng magkahiwalay sa iba't ibang araw na may sadyang ginawang ordinaryong hitsura. Ang kanilang mga damit ay simple, ang kanilang accent ay iniangkop at ang dahilan ng kanilang pagdating ay tila normal. Naghahanap ng baka upang ibenta muli sa labas ng lugar. Sa baryo na tulad nito, ang mga bumibili ng hayop mula sa bayan ay hindi kakaiba. Kaya ang kanilang presensya ay hindi nakakuha ng espesyal na atensyon. Ipinakilala nila ang kanilang sarili ng kaunti, binanggit ang isang madaling tandaan na pangalan, at pagkatapos ay nagsimulang maglibot sa mga kulungan tulad ng totoong mamimili. Tinanggap sila ni Mang Ben nang walang pagbabago sa ugali. Ipinakita niya ang kanyang mga baka ng tahimik, ipinaliwanag ang edad at kondisyon ng mga hayop sa maikling wika nang hindi sinusubukang mangumbinsi ng labis. Walang mahabang tawaran, walang kwento tungkol sa malaking kita. Ang lahat ay naganap ng walang emosyon at propesyonal. Ang mga otoridad na nagkunwari ay nagtala ng maliliit na detalye na karaniwang nakakaligtaan ng ordinaryong mata. Oras ng pagbubukas at pagsasara ni Mang Ben ng kulungan. Sino ang lumabas at pumasok at kung paano siya tumugon sa presensya ng mga bagong tao. Sa loob ng ilang araw ng pagmamasid, nalaman nilang halos hindi kailanman nagbago ang routine ni Mang Ben. Umaga para alagaan ang mga baka, maikling pahinga sa tanghali, paglilinis ng kulungan sa hapon, mas madalas sa bahay sa gabi maliban sa ilang oras na tila walang aktibidad sa baryo. Sa mga oras na yon, ang kulungan ay tila pinakahanda. Ang ilaw ay maliwanag, ang pinto ay hindi nakakandado ng mahigpit, at si Mang Ben ay tila naghihintay ng walang pagkabalisa. Naitala ito ng mga otoridad bilang isang hindi karaniwang ugali. Kadalasan ay iniiwasan ng mga magsasaka sa baryo ang aktibidad sa gabi, ngunit si Mang Ben ay tila sanay na sa ritmo na yon. Napansin din nila ang listahan ng mga bisita na hindi kailanman nagkaroon. Walang notebook, walang pangalan na nakasulat, walang residente ang nakakakilala sa mga taong dumarating sa gabi. Ngunit mula sa ilang anggulo, nakita ng mga otoridad ang isang pattern. Ang mga sasakyan ay dumarating na may halos parehong agwat, humihinto ng maikli, at pagkatapos ay umaalis ng walang dalang baka. Lahat ay masyadong malinis. Kahit na ang lehitimong transaksyon ng pagbebenta at pagbili ay karaniwang nag-iwan ng bakas. Ingay, mga tagabuhat, o simpleng kwento na kumakalat. Dito ay walang anuman. Hindi agad kumilos ang mga otoridad. Alam nilang ang nagmamadaling investigasyon ay magsasara lamang ng pinto. Kaya pinalawak nila ang pagmamasid, nagkunwari na interesado na bumili ng marami, nagtanong tungkol sa posibilidad ng paghahatid sa gabi, at sinubukan ang reaksyon ni Mang Ben sa hindi karaniwang kahilingan. Si Mang Ben ay laging sumasagot ng maingat. Hindi siya tumanggi, hindi rin hayagang sumang-ayon. Ang kanyang sagot ay ligtas, tila pinag-isipan na. Samantala, ang ibang mga otoridad ay nagmamasid mula sa malayo. Nagtala ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa baryo, ang oras ng paglalakbay at ang direksyon ng pag-alis. Walang paglabag sa trapiko, walang kapansin-pansing paggalaw. Ang lahat ay naganap ayon sa patakaran. Tila ang bawat hakbang ay inayos upang walang maiwan na butas. Dahil sa pagiging maayos na yon ang lalong nagpaalerto sa mga otoridad.
Sa kanilang karanasan, ang purong negosyo sa baryo ay bihirang magkaroon ng ganito kalinis na sistema. Laging may maliit na kaguluhan, pagkakamali sa pagbilang, o pagkakaiba sa pagitan ng kwento at katotohanan. Kay Mang Ben, ang kwento at katotohanan ay magkatabi, masyadong magkatabi. Ang mga otoridad ay nagsimulang gumawa ng isang kronolohiya ng tahimik, pinagsasama ang mga resulta ng pagmamasid sa field sa data mula sa bangko at ospital. Walang isang ebidensya na nakatayo ng mag-isa, ngunit ang maliliit na piraso ay nagpapatibay sa isa't isa. Nanatili silang may distansya. Kahit sa mga residente ng baryo ay walang tinawag, walang opisyal na tinanong. Ang baryo ay iniwan sa kanyang katahimikan habang ang investigasyon ay gumagalaw sa ilalim ng ibabaw. Si Mang Ben mismo ay tila walang kamalay-malay. Patuloy siyang binabati ang mga mamimili ng magalang, patuloy na nagtatrabaho tulad ng dati, at walang ipinapakitang senyales ng pagkabahala o pagtatanggol. Para sa mga otoridad, maaaring nangangahulugan ito ng dalawang bagay. Wala talaga siyang alam sa paparating o masyado na siyang sanay na mamuhay na may lihim kaya ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkabalisa. Ang investigasyon ay dahan-dahang nagpatuloy, halos hindi naririnig tulad ng mga yapak sa basang lupa. Walang pag-aresto, walang pagsisiyasat. Tanging matyagang pagmamasid, dumaraming makapal na tala, at dahan-dahang tumitigas na paniniwala na sa likod ng tila ordinaryong kulungan na iyon ay mayroong isang bagay na hindi rin malalantad sa ordinaryong paraan. Nang gabing iyon, ang baryo ay nababalot ng mas malalim na katahimikan kaysa sa karaniwan. Ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga puno, dala ang amoy ng basang damo at tira-tirang pakain ng hayop. Ang mga ilaw ng bahay ay patay na ng isa-isa, nag-iwan ng mahinang ilaw mula sa kulungan ni Mang Ben na umiilaw pa rin tulad ng ugali sa ilang oras. Walang sinuman ang nagturing na kakaiba ito. Sa katunayan, ang katahimikan na iyon ang naging perpektong background para sa pangyayari na matagal nang pinaghandaan ng matyaga. Ilang sasakyan ang huminto sa malayo mula sa mga kabahayan nang walang labis na ingay ng makina. Ang mga tao ay bumaba ng may sinusukat na hakbang, nakasuot ng ordinaryong damit ng walang kapansin-pansing uniforme. Gumalaw sila sa daan na nakasanayan na, dumaan sa madilim na maduming kalsada, siguraduhin na walang matang nagmamasid. Sa kulungan, si Mang Ben ay nakatayo ng mag-isa. Katatapos lang niya ng isang bagay na walang iniwan na nakikitang bakas. Walang baka ang lumipat, walang nakikitang bagay. Ngunit para sa mga otoridad na nagmamasid mula sa malayo, kumpleto na ang senyales. Ang lihim na transaksyon na iyon ay nakumpirma hindi mula sa nakita, kundi mula sa serye ng data na sa wakas ay nagkasundo, oras, intermediary, at daloy na hindi na maaaring pagtalunan. Nang sila ay lumapit, hindi nagulat si Mang Ben. Lumingon siya ng dahan-dahan, pinatay ang ilaw ng kulungan, at pagkatapos ay tumayo at naghintay. Walang pagtatangka na tumakas, walang matinding tanong, kahit na walang kusang pagtanggi. Ang kanyang mukha ay tahimik, walang emosyon, tila ang sandaling iyon ay isa lamang bahagi ng routine na kailangan niyang pagdaanan. Nang ipakilala ng mga otoridad ang kanilang sarili at ipinahayag ang dahilan ng kanilang pagdating, dahan-dahang tumango si Mang Ben. Hindi nanginginig ang kanyang kamay nang hiningi siyang sumunod sa proseso. Naglakad siya sa pagitan nila ng normal na hakbang, dumaan sa kulungan na matagal nang naging pinagmumulan ng kanyang buhay, at ang kanyang pinakamalaking lihim. Walang sigawan na gumising sa baryo, walang nakakasilaw na ilaw. Ang pag-aresto ay mabilis, halos tahimik tulad ng desisyon na matagal nang tinanggap ng magkabilang panig. Umalis ang mga sasakyan nang hindi nagmamadali, dala si Mang Ben palabas ng baryo na matagal nang nagbigay sa kanya ng buong pagtitiwala. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa araw na sumikat mula sa likod ng burol. Sa simula ay bulong-bulungan lamang sa tindahan ng kape, pagkatapos ay pinipigilang usapan sa harap ng bahay hanggang sa wakas ay naging buong pangungusap na mahirap paniwalaan. Si Mang Ben ay inaresto. Nagtipon ang mga residente na may nalilitong mukha, sinusubukang pagsamahin ang mga bahagi ng kwento na tila magkasalungat. May tumanggi ng matindi, sinasabing isang malaking pagkakamali ito. May nanahimik na naaalala ang mga sasakyan sa gabi at ang transaksyon na hindi nila kailanman naintindihan. Ang pangalan ni Mang Ben na matagal nang binabanggit na may pagmamalaki ay binibigkas na ngayon ng dahan-dahan, halos ng takot. Ang kanyang kulungan ng baka ay naging sentro ng atensyon, biglang dinagsa ng mga residente na naghahanap ng sagot mula sa mga bagay na walang buhay.
Walang nagbago ng pisikal, ngunit bumagsak ang kahulugan nito. Ang mga otoridad ay bumalik sa tanghali. Sa pagkakataong ito ay may malinaw na pagkakakilanlan, ipinaliwanag ang kinakailangan ng hindi binubuksan ang lahat ng detalye. Tahimik na nakinig ang baryo. Bawat pangungusap ay naramdaman na parang maliit na suntok na bumabasag sa matagal ng paniniwala. Ang imahe ng huwarang magsasaka ay bumagsak hindi dahil sa isang pag-amin, kundi dahil sa kolektibong kamalayan na nagtiwala sila sa isang bagay na hindi nila kailanman talaga kilala. Nagtanong ang mga bata ng walang kamalay-malay. Nagpalitan ng tingin ang mga matatanda at ang pakiramdam ng seguridad na dating itinuturing na ganap ay naramdaman na marupok. Wala si Mang Ben upang ipaliwanag ang kanyang sarili at marahil iyon ang pinakamasakit para sa mga residente, ang kawalan ng sagot. Sa gitna ng natitirang katahimikan, ang baryo ay nagsimulang maunawaan na ang pinakamalaking krimen ay hindi laging dumarating na may masamang mukha o kahina-hinalang pag-ugali. Minsan ito ay nagtatago sa likod ng pagiging simple, dahan-dahang lumalaki sa gitna ng pagtitiwala at naghihintay ng tamang oras upang malantad. Ang gabi ng pag-aresto ay lumipas ng walang ingay, ngunit ang tunog nito ay nanatili ng matagal. Pinilit ang bawat isa na muling suriin ang kahulugan ng pagkakakilala, pagtitiwala, at pakiramdam na ligtas sa lugar na matagal nilang tinawag na tahanan. Ang katahimikan ng baryo ay bumagsak sa loob ng ilang oras. Nang umagang iyon, ang maduming kalsada na karaniwang tahimik ay napuno ng mga sasakyan na may mga plaka mula sa labas ng lugar, mahabang antena, at mga tao na may hawak na kamera at notebook. Dumaan ang mga mamamahayag ng alon-alon. Ang mga unipormadong otoridad ay nakatayo sa mga sulok na matagal nang napupuno lamang ng mga puno ng saging at kahoy na bangko. Ang baryo na hindi sanay na maging sentro ng atensyon ay biglang naramdaman na masikip. Lumabas ang mga residente sa bahay na may pag-aalinlangan, nakatayo ng magkakagrupo, nakatingin mula sa malayo. Sinusubukang maunawaan kung bakit ang lugar na matagal nilang tinawag na ligtas ay ngayon ay balita. Ang mga tanong ay dumating ng sunod-sunod, ngunit hindi lahat ay gustong sagutin. Marami ang piniling manahimik hindi dahil sa walang opinyon, kundi dahil ang mga salita ay naramdaman na mapanganib. Sa tindahan ng kape, ang usapan ay nahati. Mayroong naninindigan na biktima lamang si Mang Ben nang hindi pagkakaunawaan na nagkamali ang mga otoridad sa pagpapakahulugan ng isang bagay. Naaalala nila ang mga maliliit na kabutihan na totoo. Tulong sa tubig sa panahon ng tagtuyot, donasyon ng baka sa panahon ng pista, ang pare-parehong presensya sa panahon ng pagdadalamhati. Para sa kanila, ang lahat ng iyon ay masyadong konkreto upang ituring na palabas. Sa kabilang banda, mayroong nagsisimulang muling buuin ang mga alaala, iniugnay ang mga tahimik na gabi, mga kakaibang sasakyan, at ang daloy ng pera na hindi nila kailanman naintindihan. Hindi sila sumisigaw ng akusasyon, ngunit ang tono ng kanilang boses ay naging mas maingat, tila natatakot na aminin na ang paghihinala ay minsan naroroon, ngunit itinago. Narinig ng mga bata ang mga bahagi ng kwento nang hindi ganap na nauunawaan. Nagtanong, bakit binabantayan ang kulungan ni Mang Ben? Bakit ang mga matatanda ay nagsasalita ng dahan-dahan? Pinatahimik ng mga magulang ang mga ito sa maikling sagot, habang sa kanilang sariling isip. Ang matagal ng katahimikan ay unti-unting bumagsak. Ipinaliwanag ng mga otoridad ang kinakailangan. Binigyang diin na ang proseso ng batas ay nagpapatuloy at hiniling sa mga residente na manatiling kalmado. Hindi lahat ng detalye ay binuksan at ang espasyo na iyon ang napuno ng haka-haka. Kinukuha ng mga mamamahayag ang mga anonymous na mapagkukunan. Nagpapakita ng mga larawan ng kulungan mula sa iba't ibang anggulo, at paulit-ulit na binabanggit ang mga pangungusap na nagpapadama sa baryo na kakaiba sa sarili nitong mga residente. Ang pangalan ni Mang Ben ay binanggit ng may distansya, hindi na bilang kapitbahay, kundi bilang paksa ng balita. Ang mga nakaraang kabutihan na dating itinuturing na patunay ng karakter ay muling sinusuri ng may paghihinala. May nagtanong, ang pagkabukas palad ba na iyon ay totoo o isang paraan lamang upang sugpuin ang mga tanong? Mayroong naaalala ang ngiti ni Mang Ben at nakaramdam ng takot dahil walang nakitang anumang senyales. Ang kanyang bahay ay naging simbolo ng ambigwidad. Mukhang simple, ngunit ngayon ay binabasa bilang posibleng maskara. Dahan-dahang lumusot ang pakiramdam ng pagtataksil hindi lamang kay Mang Ben, kundi sa kanilang sarili. Tahimik na nagtanong ang mga residente. Paano sila naging ganoon kasigurado nang hindi kailanman nagtanong?
Ang pagtitiwala na matagal nang nagpapatibay sa baryo ay naging pasanin. Pakiramdam ng bawat isa ay may pananagutan dahil sa pagpili na magtiwala. Sa gitna ng kaguluhan, mayroon ding nagalit sa media. Pakiramdam na ang kwento ng kanilang baryo ay nabawasan sa mga sensasyonal na headline. Isinara nila ang mga pinto, tumanggi na may interview, pinoprotektahan ang mga natitirang privacy na mayroon pa sila. Ngunit ang kamera ay patuloy na umiilaw at ang mga otoridad ay patuloy na nagbabantay. Araw-araw, natutong mamuhay ang baryo na may tingin ng mga tagalabas. Bumalik ang routine, ngunit may mas mabigat na hakbang. Pinapakain pa rin ang mga baka, nililinang pa rin ang mga palayan, ngunit ang usapan ay hindi na gaanong gaan. Bawat kabutihan ay ngayon ay may tanong, bawat pagiging simple ay muling sinusuri. Ang Rizal na nagulat hindi lamang sa isang pag-aresto, kundi sa mapait na katotohanan na ang kapayapaan ay maaaring magkasama sa malaking lihim ng hindi kailanman nagkakasalubong. At sa gitna ng ingay na yon, dahan-dahang napagtanto ng baryo na ang pinakamalalim na sugat ay hindi sa bumagsak na reputasyon, kundi sa pagtitiwala na hindi nabuo na marahil ay mangangailangan ng mas mahabang panahon kaysa sa paghihintay na humupa ang balita. Ang oras ay lumipas at tulad ng karamihan sa iba pang malalaking pangyayari, dahan-dahang humupa ang kaguluhan. Isa-isang umalis ang mga mamamahayag sa baryo. Hindi na nagbabantay ang mga otoridad sa mga sulok ng kalsada at ang pangalan ni Mang Ben ay bihira nang lumitaw sa pang-araw-araw na usapan. Bumalik ang Rizal sa ritmong kilala ng mga residente nito. Umaga na nagsisimula sa pagsamba at tunog ng mga alagang hayop. Tahimik na tanghali, hapon na puno ng magaan na usapan sa balkonahe. Ngunit sa likod ng pagbabalik ng routine na yon, mayroong pagbabago na hindi nakikita ngunit nadarama. Ang baryo ay bumalik nga sa katahimikan, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi na inosente. Nagdadala ito ng pasanin ng mga alaala na hindi madaling mabura. Ang kaso ni Mang Ben ay naging isang malaking salamin na nagpilit sa maraming tao na muling tingnan ang paraan ng kanilang pagpapakahulugan sa pagiging simple at kabutihan. Sa ngayon, ang tahimik at masipag na tao ay itinuturing na otomatikong malinis. Ang tagumpay na hindi ipinagyayabang ay itinuturing na tiyak na tapat. Ngayon, unti-unting bumagsak ang mga pagpapalagay na yon. Ang mga residente ay nagsisimulang mapagtanto na ang krimen ay hindi laging nagpapakita ng sarili na may masamang tanda na madaling makilala. Maaari itong dumating na may mabait na mukha, regular na routine, at mga kontribusyon sa lipunan na tila totoo. Ang kamalayan na yon ay hindi dumarating na may galit, kundi may pagod sa kalooban. Marami ang nakaramdam ng panlilinlang hindi dahil sa matagumpay na naitago ni Mang Ben ang kanyang lihim, kundi dahil sila mismo ang pumili na hindi na tumingin ng mas malalim. Sa tindahan ng kape, nagbago ang direksyon ng usapan. Hindi na tungkol sa kung sino ang mali, kundi tungkol sa kung paano nangyari ang pangyayari ng hindi napapansin. Ang mga tao ay nagsisimulang magtanong na may reflektibong tono, hindi nag-aakusa. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagtatanong nang hindi nakakaramdam ng kawalan ng paggalang. Naaalala na ang pagkakaisa ay hindi kailangang mga hulugan ng pagsasara ng mata. Ilang residente ang umamin na minsan ay nakaramdam sila ng kakaiba, ngunit pinili nilang manahimik upang mapanatili ang katahimikan. Ang pag-amin na iyon ay hindi sinundan ng sisihan, kundi ng katahimikan na puno ng pag-unawa. Natuto ang baryo sa isang mapait na paraan na ang pagtitiwala na hindi sinamahan ng pag-ingat ay maaaring maging butas. Ang mga bata na lumaki sa gitna ng pangyayari na iyon ay sumisipsip ng aral sa kanilang sariling paraan. Narinig nila ang mga magulang na nagsasalita ng mas maingat, nakita kung paano ang mga matatanda ay hindi na naniniwala sa mga kwento ng direkta. Sa paaralan at sa bahay, ang halaga ng katapatan at pagiging bukas ay nagsimulang pag-usapan na may mas totoong konteksto. Ang krimen ay hindi na inilalarawan bilang isang bagay na malayo at kakaiba, kundi bilang isang posibilidad na maaaring lumago sa pinakapamilyar na kapaligiran. Samantala, ang kulungan ni Mang Ben ay nakatayo ng walang laman, isang tahimik na tanda ng malaking pagbabago. Walang sinuman ang nangahas na angkinin ito at kakaunti ang gustong lumapit. Para sa ilang residente, ang lugar na iyon ay isang napakalinaw na paalala. Para sa iba, ito ay isang simbolo na ang pagiging simple ay maaaring magtago ng mga hindi nakikitang layer. Dahan-dahang nakakita ng bagong balanse ang baryo. Hindi sila naging masyadong mapaghihinala, ngunit hindi rin sila ganap na nagpapabaya. Nandoon pa rin ang pagtitiwala.
Ngunit ngayon ay sinamahan ng kamalayan na ang pagtatanong ay hindi isang pagtataksil. Ang Rizal na muling tahimik ay nagtatago ng aral na nananatili ng mas matagal kaysa sa balita. Na ang malaking krimen ay hindi laging maingay, hindi laging magaspang, at hindi laging nagmumula sa isang taong mukhang masama. Minsan ito ay lumalaki ng maayos sa likod ng isang routine na tila tama, naghihintay hanggang sa ang pagtitiwala ay maging masyadong makapal upang pasukin. Mula noon, dinala ng mga residente ang isang bagong kamalayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapanatili ng pagkatao at pagkakaisa ay mahalaga pa rin. Ngunit ang tapang na magtanong at mas maunawaan ay isang depensa na hindi na dapat baliwalain.